Nakakagulantang po ang isiniwalat ni Attorney Persida Acosta. Siya po mga kaistorya ang chief o ang head o ang pinuno ng Public Attorney's Office. Siya po ay isang veterana at napakagaling po na abogada. Ang isiniwalat niya na yan, mga kaistorya, ay tungkol po sa katotohanan. Tungkol po sa misteryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Nagulat ako sa sinabi niya dahil sa tinagal-tagal ng panahon, sa wakas, may isa na pong autoridad na naglakas loob na magsalita tungkol dyan. Yan po ang pag-uusapan natin mga kaistorya. Pakishare po at pakilike at dadagdagan ko pa. Hindi pa po nakontento si Ramon Ang sa tulong na ibibigay niya sa gobyerno natin sa ilalim ng administrasyon ni PBBM para marisolba ang baha sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas kung hindi ako nagkakamali. May idinagdag pa po siya. At tungkol naman sa impeachment, mga kaistorya, may sinabi si PBBM base sa pahayag niya kanina na hindi pa umano, kumbaga, absuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Lilinawin natin yan isa-isa. Magsimula na po tayo mga kaistorya. Ang uunahin ko siyempre ay tungkol po kay Attorney Persida Acosta. Ayan po. Saan ba galing itong reference natin na ito? Abay napaka-lihitimo nito mga kaistorya. Dahil ito po mismo ay nanggaling po sa Facebook account ni Attorney Persida Acosta. Ayan po, ni Attorney Persida Acosta. Siya po mga kaistorya ay meron palang 1.5 million followers. At kung mapapansin ninyo yung oras mga kaistorya, 11 hours ago niya ito ini-upload. At sinabi niya po ito mga kaistorya sa isang programa sa PTV kung hindi po ako nagkakamali. Sige nga, i-play nga natin para po marinig ng sambayanang Pilipino. Ano ba ang katotohanan at ano talaga yung misteryo? Play natin. Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril kay sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Akala ko po nung araw sa batok. Dito po pala, at salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Ngayon, ayaw nang i-reopen ang Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report. Yun ang masaklap, mga kaistorya. Hindi po daw talaga mga sundalo ang pumatay kay Ninoy. Bakit ibinintang noon sa mga sundalo? Kasi mga kaistorya, ang itinuturo na nag-utos umano sa mga sundalo na patayin si Ninoy Aquino ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi daw po talaga mga sundalo ang pumatay kay Ninoy, kundi po si Galman. Si Galman po, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, isang taga-probinsyano na dating magsasaka na ipinasok ng trabaho sa Ninoy Aquino International Airport na noon mga kaistorya ay Manila International Airport. Opo, mga kaistorya. Si Galman ay kasabay na namatay, kung hindi ako nagkakamali, bumulagta ni Ninoy Aquino sa tarmac sa airport. At ang bumaril sa kanya, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, mga sundalo. Pero ang bumaril po kay Galman o ang bumaril kay Ninoy ay si Galman. Marahil nakita ng mga sundalo na binaril ni Galman si Ninoy, kaya siya pinaputukan ng mga sundalo. Ipinahiram ika kina Attorney Persida Acosta ng Sandigan Bayan, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakadinig ko, yung mga ebidensya. Dinala sa Korte Suprema, kaya lang ang sabi daw umano ng Korte Suprema ay forgotten evidence. Katanggap-tanggap ba yun, mga kaistorya? Kasi po, kung may mali pala talaga sa kasaysayan, bakit naman natin hindi itama? Para naman ang mga Pilipino ay hindi mali ang paniniwalaan, para hindi maligaw ang mga Pilipino, di po ba?
mga kaistorya. Anyway, wala na tayong magagawa kung ang sina Attorney Percy Acosta nga ay inirespeto ang sinabi ng Korte Suprema, tayo pa kaya? Pero nakakalungkot, di po ba? Sang-ayon ba kayo sa sinabing yun noon ng Korte Suprema, mga kaistorya? Katanggap-tanggap ba yun para sa inyo? Comment po kayo. Ituloy natin. May ebidensya sila, isinumiti nila ang forensic report sa presidente sa Malacanang. Ano ang nangyari? Kami sa palasyo, ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Yun. Ibinigay sa Malacanang yung forensic report, 144 pages umano. Ang sabi umano ng Malacanang, humingi sila ng tawad, bibigyan ng clemency. Yun po kasing clemency ay parang regalo na ibinibigay ng presidente sa isang bilanggo para siya ay makalaya. Ang sabi ng mga Aquino ika ay humingi kayo ng tawad. Bakit hihingi ng tawad kung walang kasalanan yung mga sundalo? Ano ang nangyari? Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kasi siya ang na-conditional pardon. Ayun. Si Master Sergeant yung binanggit kanina, mga ka-story, Master Sergeant Pablo Martinez. Siguro yung tao gusto nang makalaya, kahit wala namang kasalanan, inamin na lang. Ayun, nabigyan ng pardon ng presidente. Yung ibang mga sundalo, kumusta? Ano ang ginawa? Siya ang na-conditional pardon. At iba po, commutation of sentence. So talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. Ayun, tiniis na lang. Ang hirap sa kulungan. Hindi kinaya ng kanilang dibdib na aminin yung kasalanang ibinibintang sa kanila dahil wala naman daw talaga silang kasalanan. Kahit patayin sila ikay, hindi sila aamin dahil hindi naman daw talaga sila ang pumatay kay Ninoy. Sinong pumatay? Si Galman. May forensic report ika, may ebidensya sina Attorney Percy Acosta. At yun palang mga ebidensya na yun, dinala nila sa Malacanang. So noon pa pala alam na ng mga Aquino ang nangyari. So dito po napagtanto namin lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya po sabi ko, nako, wala pala talagang kasalanan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Napagtanto ika nila Attorney Percy Acosta, saklap noon, mga kaistorya. Nagmalasakit ka sa bayan mo, nagplano ka ng maganda at inuunti-unti mo nang tuparin yung maganda na plano mo sa bayan mo. Remember, mga kaistorya, tandaan ninyo, wag nating kalimutan. Walang pagkakaiba halos ang gobyernong inabutan ng Marcos Sr. at Marcos Jr. May isa lamang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang, mga kaistorya, yung panahon ng Marcos Sr., ang inabutan niya ay devastation from World War II. Bagsak din ang bansa natin noon, bagsak din ang gobyerno, walang pera. Kaya walang nanakawin Yung sinasabi nilang kinurakot Ngayon, sa panahon naman ni Pangulong Marcos Jr., bagsak din ang gobyerno dahil naman sa pandemya, hindi sa giyera. Baon sa utang ang gobyerno. Mga kaistorya, yung pagkakaiba. Ang pagkakahalintulad, parehong bagsak ang gobyerno, parehong walang pera, pero pareho nila sanang naibangon mga kaistorya. Ang masaklap dyan, wala naman pala talagang kasalanan, pinatalsik, hindi nga pinatalsik kusang bumaba sa panunungkulan ang Marcos Sr. dahil ayaw niya pong dumanak ang dugo, ayaw niyang masaktan ang mga Pilipino. Kung tutuusin po, mga kaistorya, yung mga nagrarally sa EDSA, sino na yung pasabugan ng mga tanke at fighter jets, wasak sana yun, pulbo sana sila lahat dun. Kahit pa sabihin ng mga sundalo na nagtatago dun, sina Ramos, walang magagawa yun. Dahil, mga kaistorya, iilan lang yung mga sundalong nandoon. Majority po ng mga sundalo ay tapat pa rin kay General Ver at kay Presidente Marcos Sr. Kaya lang ayaw ng Marcos Sr. na dumanak ang dugo. Ayaw niyang masaktan ang mga Pilipino. You disperse the crowd without shooting them. Yun ang order niya kay General Ver. Palisin mo ika ang mga tao pero wag mong babarilin. Diba, mga kaistorya? Ang mas masakla pa doon, in exile sa Hawaii, maraming taong nagdusa ang mga Marcos. Wala naman palang kasalanan. Isipin ninyo
Gaano kasakit yun? At dahil pa sa nangyari na yun, nasira ang pagkatao mo, nasira ang honor mo, nasira ang pangalan mo, nasira ang kredibilidad mo. Maraming dekada na nasira ang pangalan ng pamilyang Marcos. Dinurog talaga eh. Wala naman pala talagang kasalanan ang Marcos Sr. Saklap no, mga kaistorya. Ang saklap ng nangyari sa mga Marcos, uulitin pa ba natin ngayon? Uulitin pa ba natin ang isang pagkakamali sa nakaraan ng mga kapwa natin Pilipino? Huwag po tayong magpagamit sa mga politiko para lamang ibagsak ang kalaban nila sa politika. Ha? Huwag nating gamitin ang people power sa maling paraan kagaya ng nangyari sa nakaraan. Wala naman daw po talagang kasalanan, hindi mali. Mali yung ginawa nila noon. Nung mga kababayan natin na nag-alsa laban kay Pangulong Marcos Sr. Mali eh. Wala pala talagang kasalanan yung tao. Ang saklap no, mga kaistorya. Tuloy tayo. Ferdinand Marcos Sr. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo lakay dyan, anak. Pero syempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisirin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at humingi ng paumanhin sa kanya. Di ba? Saklap na. Anyway, mabuti na rin. Kahit na huli na ang lahat, nasira na ang honor at pangalan ng pamilyang Marcos, nagdusa na sila ng matagal, ay lumabas pa rin ang katotohanan na wala talagang kasalanan ang Pangulong Marcos Sr. Isa na lang ang nalalabing tanong, sino ba talaga ang nagpapatay kay Ninoy Aquino? Sino? Maalala ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noon. Nagtataka lang ako, 2 Aquino na ang naging presidente. Di ba nila nalaman kung sinong pumatay kay Ninoy? Bakit nga naman di na-resolve? Di po ba? Mga kaistorya. Okay. Tapos na tayo dyan. Iwanan na natin yan. Ipakita ko naman sa inyo si Ramon Ang, mga kaistorya. Ano ba yung isa pang idadagdag niya na tulong? Metro Manila muna. Nako, napakaganda nito. Itong gagawin po ni Ramon Ang, isang proyekto na nagawa lamang, kung hindi ako nagkakamali, ng mga first world country. Ano yon? Play natin. Basura sa Metro Manila. May suggestion ako sa inyo, mga mayor. Ano daw? Mga basura sa Metro Manila. May suggestion siya sa mga mayor. Ano yon? Ang basura sa Metro Manila. May suggestion ako sa inyo, mga mayor. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us. Non-profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura niyo, doon nyo nadalhin. Dapat iporsyo yan ng League of Mayors of the Philippines. Pumayag sila dapat. Gagawa siya ng, mga kaistorya, waste to energy. Planta yan, pasilidad po yan na kung saan doon ibinabagsak yung mga basura at kino-convert po yan into energy like electricity. Opo, doon dadalhin ang basura. Magiging napakadali nun. Solusyon yun, mga kaistorya, na hindi na paghihirapan pa ng mga mayors ng Metro Manila. Libre daw po at hindi siya kikita doon. Sa kanya na nga ang gastos, wala pang profit, walang kikitain siya doon. Salamat naman kay Ramon Ang, nakaibigan ng mga Marcos. Ngayon, dito naman tayo. Sa ganda ng trabaho ni Presidente BBM, ang ekonomiya umano ng Pilipinas ay lumago ng 5.5% sa second quarter. Kita ninyo, mga kaistorya. Gaano kagaling ang presidente natin? Ang sabi ko nga, mga kaistorya, pag ang isang presidente na dinatnan niya ang gobyerno na baon sa utang at bagsak, nagawa niyang maibangon ang Pilipinas at mapamura ang presyo ng pangunahing bilihin kagaya ng bigas, napakagaling na ng presidente noon. Hindi yan matatanggap ng kabilang parlor, pero katotohanan yan. Kontrahin man nila, mga kaistorya, hindi nila matatakpan yan. Ang katotohanan kasi, mga kaistorya, mahirap mong takpan. Pilit po yung sumisingaw. Dito pa tayo. Sige.
Anong sinabi ni PBBM doon sa impeachment? Linawin natin ha, yung desisyon kasi ng Korte Suprema. Kasi mga kaistorya, sa technicalities nagka-problema at yun po mga kaistorya ang pinuntuhan umano ng Korte Suprema, yung proseso ng pagpa-file ng impeachment. Pero ano ang ibig sabihin nun? Ito. VP Sara di palusot sa impeachment, PBBM. Walang ginagawang pag-absuelto ang Supreme Court kay Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Base po yan sa report po ni People's Tonight at totoo namang sinabi yan ni PBB. Ibig sabihin, malinaw na malinaw, hindi po inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara sa impeachment. Hindi sinabi ng Korte Suprema na malinis si VP Sara, na walang kasalanan si VP Sara. Technicalities lamang o yung proseso ang binigyang diin ng Korte Suprema. Basahin nga natin ito. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinasura ng Supreme Court ang impeachment dahil lamang sa teknikalidad at hindi nagpasya kung guilty o absuelto si VP Sara. Totoo naman yun. There has been no trial, so the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So, accountability just doesn't come into it. Pahayag ni PBBM. Paliwanag pa ni PBBM, procedural process lamang ang tinalakay ng mga mahistrado. The people need to understand. Kaya nga mga kaistorya, ibinalik ko ito sa inyo para maintindihan ng taong bayan. This is a procedural process. The court did not decide on the rightness or wrongness of the individual. Pinauubaya naman na ni Pangulong Marcos sa COA ang pagbusisi sa corruption allegations laban kay Duterte, lalo't sisimulan na ng Kongreso ang deliberasyon sa national budget sa mga susunod na araw. Malinaw po yun ha, mga kaistorya. Okay, tuloy pa tayo. Dito tayo kay VP Sara Duterte sa kanya pong pahayag. Play natin. Play. Patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin. Kayo ba'y papayag pa at sasang-ayon na bigyan sila ng malaking budget matapos ang nangyari, mga kaistorya? Comment po kayo dyan. Tuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Dapat lang naman na magtrabaho kayo, binuto kayo, sinasahuran kayo, binibigyan kayo ng pondo. Malaki pa rin yung pondo, kulang 1 billion pa rin yun for 1 year mga kaistorya. Ay tigilan na sana yung ka-travel abroad. Hindi naman yung parte ng kanyang trabaho at nagtatrabaho daw virtually. Ano yun? Nagtatrabaho via Zoom o kaya WebEx. Anong klase yun? Di po ba? Mga kaistorya. Ito naman medyo nagpo-post si Senator Amy Marcos kasalanan naman niya kung bakit siya binabakbakan ng mga mambabata sa mababang kapulungan. Tingnan niyo ito hantarang pambabastos ito, mga kaistorya kay Speaker Martin Romualdez at sa mga congresswomen natin. Naka-televise yan at naka-microphone siya. Anong sabi niya? Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Walang ibang pinatutungkulan siya dyan. Ginawa ng bunjing na armas ang impeachment. Di ba? Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot, at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Sang-ayon ba kayo sa kanya, mga kaistorya? Comment po ulit kayo dyan. Nababasa ko naman po ang mga comment ninyo, bagaman hindi ko nare-reply dahil libo-libo po yan. Araw-araw, mga kaistorya. May patama si Senator Amy Marcos sa ilang miyembro ng Kamara. Diba? Sinong binabalasubas niya dyan? Wala naman pong iba, mga kaistorya. Payo ng senador, mag-move on na at magtrabaho ang mga mambabatas. Bakit? Bakit? Dahil hindi umano dapat binubusog sa pabor ang tinatawag niyang spoiled, bonjing. Sinong binabastos niya dyan? Mga kaistorya. Di ba?
Tanong, sinasabi niya, mambabatas, magtrabaho. Ano ba yung tinatrabaho niya? Ito sa isa eh, isa sa tatrabahunin niya. Ito ba dapat niya itong trabahunin? Anong papakinabangin ng bansa natin dito? Sa magiging resulta ng inquiry niya dito, gagastos tayo ng pera dyan, galing sa bulsa natin ang gagastusin dyan sa inquiry na yan, mga kaistorya. Anong magiging pakinabang dyan ng mga Pilipino? Para sa akin, wala. Resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation na naman, gamit na gamit nila yung in aid of legislation na yan, parang dun sa puncher hole ni Senator Bato de la Rosa, at saka po doon mga kaistorya sa fake pulveron video, tapos anong resulta? Wala. Nag-aksaya lang ng panahon sila, nag-aksaya lang ng pera ng taong bayan into the recent trade deal between the Philippines and the United States of America, yung 19% tariff. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi pinapalagan yun ni Senator Amy Marcos. Siya yung umaaray dun. Bakit? Exporter po ba kayo sa Amerika, Senator Amy? Sabi ko nga, kung karaniwang mamamayan ka lang, di ka naman apektado niyan eh. Ang aaray dyan dapat yung mga big time na negosyante na nag-i-export sa Amerika. Anong papakinabangin natin dito sa tatrabahunin na ito? Resolution o PS Resolution number 40. Anong papakinabangin natin dyan, mga kaistorya? Sige nga. Siguro, kung ito po mga kaistoryang trade deal na ito o itong kuha na ito ng kalakalan, siguro kung China yan, hindi yan papalag si Senator Amy Marcos, hindi na lang yan iimik. Nagkataon kasing Amerika, anti-America yan eh. Di ba? Kakaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, opinion, kritisismo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay ini-invite ko po kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa inyong lingkod. Sa lagi po ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalasakit sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.